Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas ang ating oras, 15 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. DZRH Balansyado. Balansyado. Magandang hapon at welcome po sa ating programa. Ito po ang Balansyado live sa DZRH Radio at DZRH News at Television. Kami po ang inyong kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At sa pangalan ni Ka Henry Uri, ako po si Josa Cruzat. At narito na po ang ating mga headlines. DZRH Balansyado. Balansyado. Big time oil price hike nakaamba. Diesel napipintong tumaas ng 10 piso kada litro. Ilang mataas na opisyal ng FISGOC ipapatawag ng NBI kaugnay sa investigasyon sa 2019 SEA Games. Face off ni na Senator Cayetano at NBI Director Matibag sa impeachment trial itinakda sa Martes. Batas ang pambansa ilalockdown simula July 23 bago ang SONA sa July 27. DFA nagharap ng diplomatic protest laban sa pangiinsulto ng Chinese state-run newspaper sa mga Pilipino. Lahar mula sa Bulkang Mayon, rumagasa. Chief of Police, 3 iba pa sibak sa pwesto dahil sa operasyon na humantong sa mistaken identity sa Bulacan. 41 million pesos na halaga ng illegal drugs na nakumpiska sa Pasay City. At 4 na paaralan sa Mandaluyong City binulabog ng bomb threat. Face-to-face classes sinuspindi. DZRH Balansyado. At yan po ang ating mga balansyadong headlines ngayon na para sa detalye ng ating mga balita. DZRH Balansyado. Nagbabadyang nasa 11 pesos sa taas presyo sa bawat litro ng diesel sa susunod na linggo. Ito'y dahil sa pagsiklab ng panibagong tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Director Rino Abad ng Department of Energy, ang increase sa halaga ng diesel ay papalo ng mula 10 piso hanggang 11 peso sa kada litro. Aabot naman sa 3 piso hanggang 4 na piso ang adjustment sa halaga ng kada litro ng gasolina, habang 11 pesos hanggang 12 pesos ang taas sa kerosene. Inamin ni Abad na halos hindi na magbabago ang naturang forecast. Ang pagsiklab ng panibagong tensyon sa gitnang silangan ay resulta ng pag-atake ng Iran sa mga commercial ships na nagtangkang dumaan sa Strait of Hormuz. Lalo pang uminit ang sitwasyon nang maglunsad ng retaliatory attacks ang Amerika sa military assets ng Iran. DZRH Balansyado. Ipapatawag ng National Bureau of Investigation ang mga pangunahing opisyal ng 2019 Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang sabina ay ipalalabas sa Lunes kaugnay sa investigasyon tungkol sa di umano'y anomalya sa pagganap ng bansa bilang host sa 2019 SEA Games. Kabilang sa padadalhan ng sabina ay sina Ramon Suzara na naging chairman at presidente ng FISGOC, gayon din si Dexter Estacio, Chief Financial Officer, at John Lester Binsuceso bilang Corporate Secretary. Nabatid na nakakuha na ng kopya ang NBI sa General Information Sheets ng FISGOC mula 2019 hanggang 2026, kabilang ang financial statements at na-audit na budget. Kasama sa iimbestigahan ang 650 million peso rental expenses at 300 million peso consultancy fees. Samantala, binanggit ni Matibag na aalamin mula sa grupo ni Suzara kung ano ang naging papel ni Senator Alan Peter Cayetano, gayong ang kanyang pangalan ay
hindi lumabas sa official corporate records ng naturang organizing committee. DZRH, balansyado, balansyado. Samantalang kasado na sa darating na Martes ang paghaharap ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag. Kaugnay ito ng nakatakdang pagtestigo ni Matibag sa impeachment court para sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan sa pagbubukas ng ika-6 na araw ng impeachment, binatikos ng magkapatid na Cayetano ang pag-anunsyo ni Matibag na iimbestigahan ng NBI ang umano'y anomalya sa New Clark City Sports Complex kung saan idinaos ang 2019 Southeast Asian Games. Sabi ni Senator Alan, isang harassment sa Senate minority ang ginagawa ng NBI na pinaniniwalaan nitong may basbas ng Malacanang. Sa bukod namang pahayag, hinamon ni Senator Alan ng NBI na ituloy ang investigasyon habang ipupursige naman umano ng minorya ang investigasyon sa flood control scandal. Sa iba pang sa kaugnay na balita, kaugnay pa rin ng impeachment trial, kumpiyansa ang defense team na walang basihan ang mga alegasyong ibinabato ng House Prosecution Team kay Vice President Sara Duterte. Iyan ang binanggit ng tagapagsalita ng defense na si Attorney Michael Powa sa panayam ng DZRH. Kaugnay ito ng naganapan na oral arguments para sa mosyong ipasabina ang tax at bank records ng bise at ang report mula naman sa Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Powa, hindi sila natatakot sa anumang dokumento sakaling magdesisyon ng mga senator judge na ipasabina ang mga ito. Pero iginiit ng abogado na may mga batas na nilalabag ang pagbubukas ng mga nabanggit na dokumento. Pakinggan natin si Attorney Michael Powa. Sa atin lang po, no, ang parati natin sinasabi, we are not here to suppress anything. Hindi naman po kami natatakot sa mga dokumento kung ano man yan. Kami po ay kumbaga confident po sa aming defense at sa aming theory of the case. Ang problema lang po dito, gusto lang namin mailahad, no, ang aming posisyon na may mga batas na nagbabawal. At hindi lang po ito para sa respondent ngayon, which is the Vice President. Para rin po ito, no, sa lahat ng impeachable officers. At yan po ang tinig ni Attorney Michael Powa. DZRH, balansyado. Naka-lockdown naman ang Batasan Pambansa Complex simula sa July 23 para sa pinal na preparasyon sa nalalapit na 2026 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin naman sa July 27. Itong iniulat ni retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz, hepe ng House Sergeant at Arms, kung saan itinakda ang final walkthrough sa July 25. Ayon kay de la Cruz, tuloy-tuloy ang kanilang koordinasyon sa PNP at iba pang law enforcement agencies para sa security preparations. Bukod sa kaligtasan ni Pangulong Marcos at lahat ng pupunta sa Batasan Pambansa, meron din silang contingency plans sakaling biglang magkaroon ng sama ng panahon o iba pang natural calamities. Pakinggan po natin si retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz. As far as security and safety is concerned, talagang, primary consideration namin yun. Ano? So, we cannot afford na may magkaroon ng security glitches. And of course, hindi lang naman yung sa security side din ang kailangan namin pagtuunan ng pansin. Also yung sa safety na if ever may mga unfortunate or unexpected na mga pangyayari like yung mga earthquakes or fire, which we hope na hindi mangyayari sa ngayon. Sa iba pang mga balita, formal na nagharap ng protesta ng Department of Foreign Affairs sa laban sa pangiinsulto ng Chinese state-run newspaper sa mga Pilipino. Ginawa ng DFA ang hakbang matapos isa publiko ng China Daily ang AI-generated video noong July 10 tungkol sa unggoy na nakasuot ng barong Tagalog at salakot. Ayon sa ahensya, ipinaabot ni DFA Yusek Leo Herrera Lim ang reklamo kay Chinese Ambassador Jing Quan sa kanilang meeting kahapon. Hiniling ng opisyal na agad ipatanggal o i-pull out ang mapanirang puri na video. Ipinaalam ni Yusek Herrera Lim kay Ambassador Jing
kay Ambassador Jing na ang mga kaparehong offensive material ay taliwas sa isinusulong na mutual respect at nakakaapekto sa bilateral relations ng dalawang bansa. Kaugnay nito, lumiham na rin ang Philippine Embassy sa Beijing o sa editor-in-chief ng China Daily para ingiit ang demanda na agad i-pull out ang controversial na racist video. Samantala, tinawag na racism at moral bankruptcy ng Department of National Defense o DND ang inilabas na AI video ng state-controlled media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Sa isang matapang na pahayag, mariing kinundina ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang naturang video na ginawa ring katatawanan ang nararanasang harassment ng mga sundalong Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, ang ginawang ito na China ay nagpapakita ng kawalan ng moralidad at kahihiyan na para sa isang bansang nangangarap para sa isang regional leadership. Dahil dito, binigyang diin ng kalihim na tama lamang ang naging polisiya ng DND at Armed Forces of the Philippines na tuluyang iwasan ang anumang pakikipag-ugnayan o contact sa kanilang mga Chinese counterpart. Samantala, nagbabala ang PVOX ng posibleng mahinang pag-ulan ng abo sa mga komunidad sa timog at silangang bahagi ng Bulkang Mayon. Ayon sa ahensya, kasunod ito ng pagguho at pagragasan ng bagong lava flow sa isang gully na nasa timog kanlurang bahagi ng bulkan. Kasalukuyan pa rin nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng pag-alboroto at posibleng mapanganib na pagsabog. Sa huling monitoring ng PVOX sa nakalibas na 24 oras, patuloy pa rin ang pag-agos ng lava at strombolian activity o ang serye ng may hinang pagsabog mula sa bulkan. DZRH, balansyado. 5:26 na po ng hapon, sibak sa pwesto ang 4 na pulis na nakatalaga sa San Rafael Municipal Police Station sa Bulacan dahil sa kaso ng mistaken identity sa bayan ng Baliwag. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kasama sa nirelieve ang hepe mismo ng nabanggit na istasyon dahil sa command responsibility. Reklamo ng negosyanteng biktima, nilapitan siya ng mga lalaking nagpakilalang pulis at pilit na pinasasakay sa kanilang sasakyan. Pero wala umanong naipakitang warrant of arrest ang grupo kaya tumanggi siyang sumama. Lumalabas sa investigasyon na nagkamali ng taong hinahanap ang mga pulis. Pakinggan at panuurin po natin ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Well, pagka mag-ooperate ka, you should be correct and or clear of your target. Meaning, yung subject nyo na i-operate, alam nyo, at pinag-aralan nyo, and therefore, merong kakulangan yun sa intelligence work. And sumunod yun is coordination. Samantala, ipinag-utos na ng PNP ang pagsisiyasat kung ano-anong operational guidelines at protocol ang nalabag ng mga sangkot. Kabilang sa mga kwestiyon ay kung bakit hindi sila uniformado at kung bakit walang dalang mga dokumento nang isinagawa ang operasyon. DZRH, balansyado. Aabot naman sa 41 million pesos na halaga ng ilegal na droga ang nasamsam sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Ang kontrabando ay personal na ininspeksyon ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayon sa BOC, nakasilid sa 39 parcels ang illegal drugs na kinabibilangan ng marijuana, shabu, ecstasy at kush. Galing ang shipment sa Amerika, India, Germany, Spain, Canada, gayon din sa United Kingdom at Netherlands. Batay sa impormasyon, tinangka na itago ang droga sa parcel ng pagkain, alahas, bag, libro, laruan at Christmas decorations. Sinabi ni Nepomuceno na nakikipag-ugnayan na ang BOC sa kanilang counterparts sa nabanggit na mga bansa upang matukoy ang identity ng consignee na nagtangkang ipuslit ang 41 million pesos na halaga ng droga.
DZRH, balansyado, balansyado. Sa iba pang mga balita, nabulabog ng bomb threat ang 4 na eskwelahan sa Mandaluyong ngayong araw. Batay sa mga kumalat na banta sa social media, damay ang mga eskwelahan ng Eulogio Rodriguez Integrated School, Mandaluyong National High School, Mandaluyong Elementary School, Highway Hills Integrated School. Una nang nagnegatibo sa bomba ang Mandaluyong Elementary School at Mandaluyong National High School matapos inspeksyonin ng pulisya. Pero para sa kaligtasan ng mga estudyante at school staff, suspendido ang face-to-face klase sa mga napangalanang paaralan. Gayunman, tuloy pa rin ang asynchronous classes. Ayon kay Mandaluyong Chief of Police, Police Colonel Reynan Patam, kagabi pa kumalat ang naturang banta pero idiniklara ng negatibo lahat. Mababasa sa ipinapasang personal message ang naturang banta mula sa nagpakilalang galing sa iba't ibang grupong galit umano sa gobyerno. DZRH, balansyado, Batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hamong kinakaharap ng mga Pilipinong marino, kagaya ngayon na mayroong mga naiipit sa tensyon sa Middle East. Sa kanyang talumpati sa graduation ng Philippine Merchant Marine Academy, tiniyak ng Pangulo na palaging handang tumulong ang gobyerno sa Pinoy seafarers na nalalagay sa alanganin. Binanggit niya rin ang kinaharap na hamon ng Maritime Education and Certification Standards ng Filipino seafarers na muntik daw pong mawalan ng bisa sa Europa at naglagay sa alanganin sa trabaho ng libo-libong Pilipinong marino. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., agad itong inaksyonan ng pamahalaan sa pamamagitan ng pinalakas na pagsasanay, sistema ng pagtuturo na sumusunod sa international standards at pinagandang mga pasilidad at kagamitan. Pakinggan po natin si Pangulong Bongbong Marcos. The government's duty does not end with standards and employability. Many of our seafarers continue to travel through uncertain waters, including the areas affected by conflict, especially now in the Middle East. In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help. At yan po ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ating oras sa 5:31 at yan na po ang mga maiinit na balita handog po sa inyo ng buong puwersa ng DZRH News Center. At syempre kami po ang inyong mga kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ako naman po si Josa Cruzada. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ang ating oras sa 5:31. Pilipinas ang ating oras, 5:46. Balansyadong balita, balansyadong issue. DZRH, balansyado, balansyado. Nagbabalik po ang DZRH Balansyado dito lamang po sa DZRH Radio at DZRH News Television. Ako pong inyong kabalansyado, Miss O, Miss Karen Oyong. Minus po muna ang ating partner na si Ka Henry Uri. At pag-usapan naman po natin na ang medyo lumalaga na po ngayon, sunod-sunod yung mga bomb threat sa mga eskwelahan, sa mga high schools. At dahil dyan, ay talaga namang on alert din ang ating mga kapulisan dahil kahit pasabihin natin na ito ay pagbabanta at sabi nga ng iba ay baka prank lang, ay hindi po tayo nakakasiguro. So kumbaga kailangan po na gumawa ng proactive po na aksyon ng ating kapulisan para masiguro na ligtas nga po at hindi po kumbaga hindi po threat, hindi po talaga totoong banta itong mga bomb threats na ito. So lately nga po sa Mandaluyong City may mga bomb threats na kumalat po sa ilang mga high schools doon. So kumustahin na po natin ang sitwasyon at syempre kung ano na po ang latest sa investigasyon po ng kapulisan sa Mandaluyong. Nasa linya na po natin si Police Colonel Reynan Patam, ang Chief of Police ng Mandaluyong City. Police Colonel Patam, sir, magandang hapon po at welcome sa DZRH Balansyado. Hello po, Ma'am Karen. Magandang hapon po, lalong-lalo na sa tagapakinig po natin. Magandang hapon po, Colonel Patam, sir. Okay, so eto nga po, mga eskwelahan na nakatanggap ng bomb threats kumalat via social media. So ano na po ang nangyari? Although eto nga po pinaka-latest, negatibo naman po lahat. Tama po ba? Opo, tama po, Ma'am Karen. Negatibo po after na mag-panel yung ating station EOD and Kenyan unit ay negatibo po sa bomb and IED po yung mga
eskwelahan na nabanggit. Okay. So lately po napapansin natin na sunod-sunod po yung mga balita nga ng bomb threat and usually ay idinadaan ito sa social media. I'm sure nung mga kapanahon na natin, Colonel Patam sir, idinadaan sa fax machine o email, di po ba? Ngayon social media niya, medyo malagana po. Kung ganito po ba, kung hindi rin po ito makontrol ay maaari pong mag-cause ng panic at kaguluhan? Tama po kayo, Ma'am Karen. Kapag mga ganito po, mga unverified po na mga threat at pinost po sa social media, ay talaga naman po na magkakos po ito ng panic, ng alarming panic. Kaya po, pinapaalalahanan po natin yung ating mga tagapakinig, ating mga mamamayan na wag po agad-agad na mag-post po sa social media ng mga ganito po na mga threat. At kung sakasakali naman po na meron po na magpasa sa kanila, wag kalmado lang po, i-screenshot po at i-report po agad sa pinakamalapit na police station or sa cybercrime group at sa 911. So ito pong mga bomb threats, siguro balikan lang po natin sa mga hindi taga Mandaluyong pero nanonood at nakikinig sa atin. At syempre may mga anak po sila na nag-aaral, mga estudyante. Yung mga bomb threat po na ganito, ano po ba usually sa inyo pong experience sa mga ganitong threats? Ano po ba usually ang motibo? Bakit nagpapakalat ng mga ganito pong mga banta? Sa amin po dito sa PNP, mga nagpapakalat po nito, of course, unang talaga mag-cause po ng panic. So, dahil tayo po bilang mga magulang, kapag nakatanggap tayo, ay talaga naman po na mag-aalala rin po tayo sa kapakanan po ng ating mga anak. Nung kumalat po ito, yung mga magulang ba biglang nagtakbuhan sa mga eskwelahan para sunduin yung mga anak nila o para i-verify kung totoo yung mga bomb threats na kumalat? Ito pong bomb threat po dito sa Mandaluyong, actually po ito ay mga maghahating gabi na papo okay. Nilabas. Kaya wala pong mga... Walang tao. Wala po. Ang mga nandun lang po yung mga ating public order and safety ng LGU na meron po naman bawat eskwelahan. Kaya po nung kumalat po ito ay wala po mga estudyante at nung natanggap nga po natin ay agad po natin inatasan yung ating mga kapulisan na puntahan, ay inspection po yung mga eskwelahan at coordinate na rin po kami sa ating SECO, yung ating local EOD. At nung mga madaling araw po, simula ng alas 12 hanggang alas 4 po ay nagpaneling po tayo sa mga eskwelahan to ensure po na wala po. At fortunately, wala naman po talaga na kuha po ng mga bomba po sa mga eskwelahan. Madaling araw kumalat, madaling araw pinadala o pinost, pero kumalat po agad, no? Kung tutuusin, tulog lahat ng tao pag ganung oras, pero kumalat pa rin, Colonel Patam, sir? Tama po, kumalat din po talaga yung post. Dahil yung iba po sa mga group chat po ng mga parents po na i-share. Dahil nga po, alam naman natin yung consent po talaga ng isang magulang sa kanilang mga anak. Paano nyo natanggap yung reklamo po o yung report po? Ang eskwelahan po mismo ang kumontak po sa kapulisan or may mga pribadong mga mamamayan na tumawag po sa inyong opisina? Meron po mga pribado pong mamamayan na nag-reach out po sa mga eskwelahan at mga kakilala po nila ng mga official po ng pamahalaan. Kaya po nakarating din po, naiparating din po sa kapulisan yung Facebook o yung post po, social media post. At anong oras po na deklara na naman po, clear naman po ang mga eskwelahan? 4 po ito, medyo marami po. Sabay-sabay po ba kayo nag-sweep po? Isa-isa po. At yung ating pinanel po. Ang bandang madaling araw na po, mga alas 4 na po natapos sa lahat po ng eskwelahan. Simula po alas 12 hanggang alas 4 po na panel po. At doon na po na deklara ng ating EOD, ng SECO, na wala po, negative po. Okay. IADN ba? Buti naman po. Pero kung sakali po na totoong may bomba
ano po ang magiging protocol o yung SOP po ng ating kapulisan at syempre ang SOP naman po para sa mga eskwelahan? Kung protocol po natin, kung sakasakali na mayroon ng nakita po na bomba, of course, i-secure po yung pinagkakitaan po ng bomba at i-evacuate po sa pinaka-safe na lugar yung mga estudyante po. At doon na po papasok po muli yung ating EOD na siya pong merong kakayanan na i-diffuse po yung mga makikita po ng bomba. I-diffuse o kailangan ma-detonate, no? Para ano po? Yes, so para sa safety po ng mga ng eskwelahan, ng mga estudyante at ng mga teachers. Siguro tanong ko na rin, Colonel Patam, sir, ano ang maaring maging parusa sa mahuhuli po na nagpakalat ng mga ganitong banta? Yung mga pwede po natin na ikaso sa kanila, yung violation po ng PD 1727, yung anti-Bagyo Law. Tapos sa cybercrime naman po, dahil gumamit sila ng social media, yung violation po in relation sa RA 10175, yung po yung Cybercrime Prevention Act, na pwede po natin ikaso. Naku, pero paano kung minor de edad to? Paano kung estudyante? Yun naman po ulit. Pag minor de edad, yun pong child na batas po ang ating masusunod. Okay. So, susunod pa rin naman po tayo sa batas. Yun naman po ang pangunahin pong ating gagawin. Ano? Pero yun nga po, gusto lang siguro natin i-reiterate, Colonel Patam, na yung mga ganitong threats o banta ay may consequences, ika nga. Please explain nga po. Kasi baka akala nila, bomb joke, bomb threat, pero prank lang pala, no? Pero ano po ba ang negatibong consequence na ito? Katulad po sa inyong mga kapulisan, ano? Nag-sweep po kayo, ang tawag nyo po, ano pong tawag nyo dun sa operation? Paneling po. Nag-paneling. Ilang oras nyo pong gagawin yan? Ilang tauhan po? Lahat po kasi ng sulok ng building, dahil wala naman po siyang binigay na specific na lugar. So, buong eskwelahan po ay sinuyod po. Di ba? Seco. Opo. So ilang oras yan at ilang tao ang kailangan pumunta doon, di ba? Para gumawa nun. Yes po. Bukod po dun sa mga K9 dogs natin, of course, yung ating mga K9 personnel din po ay nag-conduct din po talaga ng patrol. So pag mahuli yung gumawa po niyan, syempre kailangan kasuhan din yan na syempre. Opo. Yung cause po sila talaga ng panic sa ating mga mamamayan. At saka yung resources po ng ating kapulisan, 'di ba? Kumbaga, ginamit para sa safety, pero at the same time kumbaga napunta yung inyong atensyon, oras at resources sa ganitong bagay when you have other tasks and very important responsibilities din sa ibang lugar, kunyari sa Mandaluyong, di po ba? Opo. Sa PHP naman po, wala naman po kaming pinipili na responde, lalong-lalo na po at nakasalalay po yung safety ng mga mamamayan po natin. Wala pong pinipili kami. Tama-tama po at magwi-weekend na, so siguro makakapag-kumpuni kumbaga, or kung makakapag-prepare ulit yung mga eskwelahan na ito sa Mandaluyong. Pero Colonel Patam, ano po ang ating paalala sa ating mga estudyante, sa mga nangangahas po na gayahin, ulitin? Kasi lately po napapansin natin medyo marami po ang nagpapakalat ng mga ganitong banta sa iba't ibang mga eskwelahan, hindi lang po sa Mandaluyong. Colonel Patam, sir. So, muli po, ang paalala po ng ating kapulisan ay in-encourage po natin naman yung mga mamamayan natin na maging vigilant. Kasi nga po, kung meron po silang ma-encounter na mga ganitong post sa social media, is agad-agad po na i-report po sa cybercrime unit or sa pinakamalapit po na police station para po maaksyonan. At muli po, wag po agad sila na magpapanik po. At kailangan po natin na kalmado lamang po ang bawat isa. At paalala rin, Colonel, pagka kayo po ay nakasuhan at napatunayang guilty, ay may kulong po ba yan? Po na parusa ang magbabiolate po ng mga nabanggit ko po na
batas po. Ayan, okay. Thank you very much, Colonel. Napakakalmado nyo. At dapat ganun din po yung ating mga kababayan dyan sa Mandaluyong at lalo na sa apat na high schools po na naging kumbaga target nitong bomb threat. So congratulations po, Colonel Patam. A job well done and sana po ay hindi na nga maulit ito. Thank you, sir. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa ating programa. Opo, maraming salamat din po, Ma'am Karen. At yan po ang hepe ng Mandaluyong City Police, si Police Colonel Reyna Napatam. Samantala, 1 minuto na lamang po bago mag-alas 6 ng gabi. Balansadong balita, balansadong issue. Bago tayo mag-commercial break, magpamigay muna tayo ng papremyo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! At nasa linya na po natin from Pasig City. Naku, napakalayo naman. Grabe. Si Miss Jenny Mohar. Ma'am Jenny, magandang hapon po. Magandang hapon po. Wow, ang energy, ang taas. Hello po, Ma'am Jenny. Mukhang nakapag-siesta ka at meron kang energy, di ba? Bongga. Kumusta kayo dyan sa Pasig City? Saan ka dyan, Ma'am, sa Pasig? Dito po sa Pinagbuhatan po. Sa Pinagbuhatan. Kumusta naman pong napakabait at napakagwapo niyo pong mayor na si Mayor Vico? Okay lang po yun. Nakikita si Mayor eh. Hindi mo siya nakikita. Pero nagagalingan ka sa kanya. Gusto mo naman siya as mayor. Yes, Masaya ka naman sa performance niya. Yes po. Proud kasi niyo po ako. Wow, oo nga. Karamihan ng mga taga-Pasig na nakakausap ko, proud na proud sa mayor nila. O ayan ha, Mayor Vico. Ayan po ay unpaid na, anong tawag dito? Unpaid, hindi naman commercial, endorsement. Ayan. O. Proud Pasigenyo, Miss Jenny, at dahil dyan, matagal ka na bang nakikinig sa DZRH? Opo. At dahil dyan, meron kang 500 pesos. Pero sagutin mo muna ito, Miss Jenny. Ano po ang istasyon ng radyong kauna-unahan sa Pilipinas? Numero 1 sa mga taga-Pasig City at kakaselebrate lang po ng 87th year anniversary noong July 15. Anong istasyon yan, Ma'am Jenny? DZRH po. Correct ka dyan. Congratulations, Ma'am Jenny. Meron kang 500 pesos in GCash. Pahintay lang ha kung paano mo makiklaim ang iyong papremyo. You're welcome, Ma'am Jenny. Thank you po. Thank you po. You're welcome, ma'am. At syempre, magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ang ating oras, 1 minute makalipas po ang alas 6 ng gabi. Ating oras, 7 minutos makalipas ang alas 6 ng gabi. Balansadong balita, balansadong issue. DZRH, balansado, balansado. Nagbabalik po ang ating programa. Ito po ang DZRH Balansyado, live sa DZRH News Television at DZRH sa inyong mga transistor radios. Kumusta na po kayo? Naging napaka-mainit, ayan, at napakaraming mga naganap nitong nakaraang mga araw. At syempre, asahan natin na hindi maiiba sa mga susunod na linggo. O diba, meron tayong impeachment trial na laging inaabangan na Lunes, Martes, Miyerkules. Sa susunod na linggo din po, na bibisita po dito ang mga foreign ministers ng iba't ibang ASEAN countries para po sa ASEAN Foreign Ministers Meeting at marami pa pong mga sidelights at sidelines na mga meeting. Sinasahan po natin. Hindi ko lang sure pero sige, wag ko munang i-announce galing sa Amerika at syempre sa bansang Russia. Meron din pong mga alyansang mga bansa katulad ng Japan. Meron pong mga bilateral at trilateral meetings. Nako, exciting yan, At dahil tayo po ang chair ng ASEAN, napakahalaga po ito upang mapanindigan po natin ang tinatawag na ASEAN-centric ika nga ng mga polisiya na syempre dapat
ay kung ano man ang ating mga polisiya bilang mga bansa sa ASEAN, tayo po ay mabebenepisyohan. Tayo ang una, ayan po, na mabebenepisyohan ng mga polisiyang ito. Both, kumbaga, economic and political policies. Ayan po. So mamaya-maya rin po ay titingnan natin kung ano ang mga balita ng ating mga gumagalang mga reporters. Pero syempre, isa pong paalala sa ating mga kababayan na sa susunod na linggo din, meron po tayong antabayanan na posible po nagbabadya ang pagtaas ng presyo na naman ng produktong petrolyo. Ayan, na talaga naman po, nothing lasts forever, even peace and ceasefire. Grabe, ano? So dahil nga po, sumiklab na naman po, may panibagong tensyon na naman sa gitnang silangan o sa Middle East. Nako, nagbabadya po ang pagtaas ng diesel sa susunod na linggo. Ayon po sa mga nakalap nating mga impormasyon, ay pwedeng umabot po ng 11 pesos ang taas presyo sa bawat litro ng diesel. Kaya meron po akong mga kakilala dyan na syempre hindi naman po tayo pwedeng mag-hoard, magtago ng diesel, gasolina, kerosene. Ayan po. May mga iba na nag-o-offer po sila na pwede po kayong bumili in advance sa prevailing price ngayon, pero sa susunod na linggo pa po ninyo pwedeng ikarga yan sa inyong mga sasakyan. And I'm sure kung kayo po ay masugid na nagbabantay, ayan po, meron pong mga apps, ayan, meron pong mga kumpanya ng langis na nag-o-offer po ng ganito, So baka pwede nyo pong i-check yan online. Tingnan nyo po, baka makatulong po sa inyo yan, makatipid po tayo ng konti. At meron din pong nagbabadya naman na adjustment din po sa gasolina. So hindi lang po diesel yan. 3 pesos hanggang 4 pesos naman, ako medyo mabigat-bigat yan, And meron din po na hanggang 11 pesos, 11 to 12 pesos sa kerosene. Ano ba yan? Bawat kibot sa Middle East, ayan, meron din pong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sana naman po ay makahanap na po ng pangmatagalang solusyon para maging payapa po at maayos po ang Middle East. Ayan. At syempre napakarami rin po natin mga Pilipino na nagtatrabaho po sa mga bansa sa Middle East. At syempre marami din po tayong mga tripulante na nagtatrabaho sa mga shipping companies po, mga cargo vehicles na dumadaan po doon sa area na, at lalo na po sa Strait of Hormuz. Marami nga po tayong mga nabalitaan na natamaan ng missile, ng bomba. Ayan po. So syempre sa ating mga kababayan po, yung mga mahal nyo sa buhay na nagtatrabaho sa abroad at mga kumbaga marino, ayan po, talaga namang nakakakaba, nakaka-nervous po. Prayers lang, ika nga, sabi nila, wala naman po tayong magagawa kundi magdasal ng taimtim. At syempre nito ring mga nakaraang araw ay, nako Diyos ko, sobra pong nakakalungkot po ang balita ng karahasan na sinasapit naman po ng ating mga motor riders. Ayan po, yung mga motor riders ng motor taxis, ayan po, yung mga nagdi-deliver po gamit po ang motorsiklo dahil nga meron pong nasawi, nasaksak po dyan po sa may bandang Caloocan, pero nahuli na nga po yung salarin, nahuli po yung suspect. Pinagtulungan po yan ng magkatuwang na puwersa ng Caloocan City Police at ng Malabon City Police. At syempre nakakalungkot po dahil tayong lahat po ay gusto lamang po na maghanap buhay ng maayos. Sabi nga ng aking partner kahapon, lumalaban ng patas. Pero ito pa po yung nangyari. Ang nakakalungkot po dito, itong si Ryder, yung biktima po, ay may maliit po na bata. At at syempre yung naiwan ang kanyang asawa, di ba, na mag-isang tataguyod sa kanilang pamilya. So napakalungkot po nitong balitang ito. At eto nga po sa Caloocan City kung saan naroroon ang ating reporter na si Edwin Duque ay nakilamay na rin po siya at minabuti kinausap ang misis po nung rider, yung biktima. So nasa linya na po natin si RH23 Edwin Duque at mukhang kasama niya po ang ina ng biktima. So ina ng biktima, hindi ang misis, hindi kasama.
Okay. Sige, tanungin natin si RH23 Edwin Duque kung kumusta na ang pamilya. RH23 Edwin Duque, go ahead Edwin. Miss Karen, ako'y lumabas lang dahil halos walang signal sa loob ng kanilang tahanan. At nakausap ko mismo ang magulang ni Norberto Fabio Norberte, yung riders na sinaksak ng isang suspect diyan sa Malabon at nahuli sa Malabon at ito'y nangyari nga sa Caloocan. At ang sabi niya, kung may pinakamabigat daw na parusa na iatang o yung death penalty kung hanggat mare, siguro medyo mapapanatag pa yung loob niya. Pero hanggat buhay yung suspect na pumatay sa kanyang anak na inaasahan lang para sa kinabukasan ng kanyang anak na may sakit, ay hindi raw mapapanatag yung kanyang loob. Pero bagamat nahuli na, humingi na lang sa ng tulong sa mga otoridad na sana'y hindi na makalabas at panghabang buhay na raw na nakakulong. Nakita ko yung bahay nila Miss Karen dito sa may Francisco sa Muñoz sa Quezon City. Papunta sa looban at isinara yung kanto dahil may mga mamamahayag din tayong mga nakaabang at marami na rin sa labas. At masikip yung lugar kaya isinara para magkaroon ng lugar yung mga bumibisita. Dahil papasok, looban yung bahay ay medyo masikip, iskinita lang. Kaya maliit yung kanilang bahay. Dito ko napag-alaman na yung tatay pala nitong si Norberto Fabio Jr. ay dating pulis rin yung kanyang tatay na ngayon 78 years old at yung nanay niya ay 75. Kaya para sa kanila, hirap na silang alagaan pa yung bata, kaya humingi na lang ng tulong sa kanyang mga anak, bagamat may mga pamilya na matulungan at may taguyod yung pangarap ng kanyang anak na namatay na mapagaling yung anak at mapag-aral. Kanina, tumawag din si Senador Bongo live sa kanilang cellphone at nangako naman ng tulong sa kanilang pamilya at kung sakali maging sa mga medical support ng bata ay nangako ring tutulong para sa kanilang pamilya dahil gusto niya pumunta pero dahil nasa probinsya kaya nabuti niya nga mag-live kasama o kausap yung pamilya mismo nito si Norberto Jr. Halos sa maraming kamag-anak at mga barangay na nakikiramay, ando sa lamay din at nabasa nila at nakita at narinig din yung ating interview kahapon. Talagang maraming naawa at doon sa uri ng pagpatay na walang kalaban-laban sa isang inosenteng tao. Galit ang mga netizen at mga tao, lalo na yung kanyang mga kakilala, lalo na yung taga-Mupit na nagdadatingan na rin sa kanilang bahay ngayon, ay sabi nga nila kung magkaroon lang ng pagkakataon na makaharap nila yung suspect, igaganti lang nila itong si Norberto sa kanyang sinapit. Understandable naman yung nararamdaman nila, Edwin, pero kailangan ay hayaan natin ang batas, ang kumilos. Pero yun nga, sabi mo, si Nanay Carmita ay humihingi ng tulong sa mga otoridad at sana ay makamit nga nila yung hustisya. Nabanggit mo rin na yung anak, hindi ko kasi maalala, tama ba, na mag-isa na lang na tinataguyod nung biktima na si Fabio, yung kanyang anak, tama ba? Yung misis ay namatay na rin ba? Tama ba? After ng inisaktong 1 month noon, yung bata ay namatay kaya sa sakit na benat. Kaya ikinaguyod nitong si Norberto Jr. yung anak at mapalaki at dito nga na diagnose na may sakit yung bata. Kaya ang pangarap pala nito at hindi man siya natuloy pagiging pulis itong biktima ay may gapang yung anak niya at may paggamot dahil kaya pa raw habulin para maging normal yung kanyang sakit. At nakita ko rin talagang yung bata nakatitingin sa kanyang tatay habang sabi nga na wala na daddy, wala na papa. Yun ang narinig ko. Parang alam mo, sa isang may ama ng tanan, Miss Karen, yung damdamin mo na parang sa tingin ng bata, parang paano na yung kanyang kinabukasan. Oo nga. Nanawagan rin siya kay Pangulong BBM na sana ay matulungan silang mabigyan ng pangkabuhayan para may taguyod yung kanyang apo dahil hindi naman daw nila kaya maghanap buhay na sa labas. Kahit yung kunting pangkabuhayan, yan ang panawagan niya sa ating Pangulo na mabigyan sila ng tulong
hanggang kaya daw nila ay itataguyod yung anak ng kanila o kanilang apo. So meron ba tayong kumbaga voice clip ni Nanay Carmita dun sa panawagan niya kay Pangulong Bongbong Marcos? Mas maganda siguro na manggaling talaga sa kanya, marinig yung kanyang boses. Meron ba? Meron ba tayong Merong part dyan doon sa video ipinadala natin sa bandang huli. Ayan, makikita dyan yung kanyang panawagan na himingi siya ng tulong sa ating Pangulo. Pwede ba natin pakinggan kahit konti lang? Ano mo ako ng timestamp? Hindi kasi syempre iba din talaga pagka si Nanay Carmita na yung nagsalita, 'di ba? Yung nanay na ng biktima. Nung i-interview, nakita ko yung video, iba rin yung lakas ng loob ng isang nanay, kasi kailangan magpakatibay siya para sa ibang mga kamag-anak at lalo na sa kanyang apo, di ba? Yes, Miss Karen, tama. Pero Okay. alam mo, sunod-sunod, habang hinintay natin yung video, Miss Karen, i-attach ko lang itong isa pang biktima rin ng pamamaril kaninang alas 4 ng madaling araw. Ito yung kilalang 24 anyos na vlogger. Itong si Alicia Lipatao na nangyari din sa North Caloocan kaninang alas 4 ng madaling araw. Patuloy pa rin nagsasagawa ng investigasyon ng Caloocan Police upang matukoy dahil maliban sa kanya na binaril sa ulo, meron din pala siyang kasamahang binaril pero under treatment ngayon sa di pa binanggit na ospital para doon siya ang mag-isusi kung sino ang bumaril sa kanilang tahanan diyan sa may bahay diyan sa may Tierra Nova subdivision sa Barangay 171 at patuloy pa rin ngayon ay sinasagawang investigasyon ng Caloocan Police upang matukoy kung sino ang salarin. Itong biktima, Miss Karen, ay itong si Alicia Lipatao ay isang kilalang vlogger, no? Kilalang vlogger. Kaya tinitingnan din ng pulisya kung ito ba may kaugnayan sa kanyang pagiging vlogger o personal, kaya sana mabuhay o mapagaling agad yung kanyang kasamang nakita rin nakandusay sa labas kaninang umaga para maging susi kung sino talaga ang nasa likod ng pamamaril. Okay, maraming salamat Edwin. Ang daming mga kaganapan dyan sa Caloocan. So yan, babalik tayo sa ibang kaganapan sa mga latest update kung itong magkakasunod na pamamaril at pananaksak dito sa dalawang kaso ito sa bahagi ng Caloocan. Aris 23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. DZRH, balansyado, balansyado. Dire-diretso na po tayo sa ating mga reports. Pangulong Bongbong Marcos inilako ang katatagan at pagiging bukas ng Pilipinas sa pamumuhunan sa mga negosyante sa Singapore. RH14, Let Narciso, balita mo yan, Miss Let. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa regional business leader sa Singapore na nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng mga pandaigdigang hamon. Sa kanyang post-visit statement, sinabi ng Pangulo na isinulong niya ang bansa bilang strategic investment destination sa Southeast Asia na suportado ng lumalagong digital economy, skilled workforce, malakas na mga reforma at milyong consumers. Ipinagmalaki rin ito ang Build a Better More Infrastructure Program na may halagang $170 billion at binubuo ng mahigit 200 proyekto kabilang ang Luzon Economic Corridor. Ayon sa Pangulo, magsisilbi itong pundasyon sa pagpapalawak ng advanced manufacturing, electronics at critical mineral processing. Binanggit rin ito ang mga reformang isinulong ng pamahalaan para makahikayat ng mas maraming investors. Kabilang dito ang pagluwag sa limitasyon ng foreign ownership sa public services at retail trade, pagpapahaba ng land lease hanggang 99 na taon at pagpayag sa 100% dayuhang pagmamayari sa renewable energy projects. Gayon din ang bagong investment incentive system kung saan maaaring makatanggap ang makwalipikadong negosyo ng hanggang 40 taon ng tax at non-tax incentives. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. DZRH, balansyado. Samantala, racist video ng China Daily na nagturing sa mga Pilipino bilang unggoy, kinundi na ng mga senador. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan, Raymond. Walang puwang sa makabagong panahon ang racism. Ito ang deklarasyon ng mga senador bilang pagkundina sa inilabas na AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy.
kasunod ng ika-10 taong anibersaryo ng panalo ng Pilipinas ng Arbitral Award sa West Philippine Sea. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi lisensya ang freedom of expression upang mang-alipusta ng ibang lahi. Anumang hindi pagkakaunawa ng dalawang bansa ay dapat nire-resolba sa pagitan ng pag-uusap na may respeto. Sabi ni Gatchalian, dapat lang kondenahin ang pang-abuso at pangungutya sa dignidad ng mga Pilipino. Malaki ang responsibilidad ng media sa paghubog ng pananaw ng mga bansa sa isa't isa at hindi ito dapat gamitin sa maling paraan. Para naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, hindi katanggap-tanggap ang racist at mapanghamak na AI-generated video ng China Daily. Hindi ito nararapat sa isang media outlet na kumakatawan sa China. Sabi ni Pangilinan, magbubumerang ito sa kanila dahil ang kanilang ginawa hindi lang ang mga Pilipino ang ininsulto, kundi tiyak maapektuhan ang kanilang naisin na kilalanin bilang isang responsabling leader ng international community. Nanawagan ito sa People's Republic of China na agad nitong utusan ng China Daily na alisin ang naturang video at tumingin ng paumanhin sa publiko at panagutin ng mga responsable nito. Sabi naman ni Senador Panfilo Ping Lacson, kung onggoy ang turing nila sa mga Pilipino, ano sila? Kung pag-uugali at karakter ang batayan. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Adpaas. DZRH, balansyado. Mas mahigpit naman na regulasyon sa motorcycle taxi services ipinanukala sa Kamara. RH12, Manang Milky Rigunan, ibalita mayan Manang Milky. Nanawagan si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ng mas mandatory at mas mahigpit na customer verification measures sa mga motorcycle taxi services. Kasunod dito ng dalawang naitalang krimen kung saan ninakawan at binaril ng pasahero ang rider na si Renren de la Viga ng Carmona, Cavite, habang sinaksak naman ng pasahero ang biktimang rider na si Fabio Norberte Jr. sa Caloocan City. Sa konsultasyon sa mga TNVS company, binigyang diin ni Gutierrez na kailangan ng mas pinaigting na protocol, kabilang na ang ID checks, facial recognition as mas mahigpit na booking services. Muli ring inihirit ng kongresista aagarang pagpasa sa panukalang Motorcycle Taxi Act na nagsasaad ng komprehensibong safety at regulatory measures para sa industriya. Kapag naisabatas kasi ay mas mapoprotektahan umano ang mga dignidad ng mga libu-libong motorcycle taxi riders na nagsisilbing backbone o sandigan ng milyong-milyong mga commuter. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. DZRH, balansyado. 6:27 na po ng gabi, 6.8 million pesos na halaga ng shabu nasabat naman sa bypass operation. 3 arestado sa Makati City. RH27 Noche Kakas, ibalita mayan Noche. Miss Kay, arestado ang delivery rider at dalawang iba pa sa inilunsad na bypass operation sa barangay Singkamas sa lungsod ng Makati. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Uwewel, isang delivery rider, at dalawa pang sina alias Aiko at alias Aneng na parehong nasa high value individuals ng pulisya. Target sa operasyon si alias Uwewel na sangkot sa illegal drug trade. Mahigit 1 kilo ng hininalang shabu ang nasabat na may kabuang halaga ng 6.8 million na pesos. Sa sampahan ng reklamong paglabag sa RA 9165 ang mga suspect. RH27, Nochikakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. DZRH, balansyado. At magpamigay po tayo ulit ng 500 pesos in GCash sa ating DZRH Kring Kring Panalo promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring kring na! At
nasa linya na natin. Naku, from Pangasinan. Saan kaya? Sa Dagupan ba? Kung saan napakasarap ang bangus? O dun sa Kalasyaw kung saan napakasarap ng mga puto doon? Di ba? Ang mga puto. Magdalena Packing, magandang hapon po. O magandang gabi na po pala sa inyo. Ma'am Magdalena, hello po. Hello ma'am, magandang gabi. Magandang gabi rin po ma'am. At kumusta po ang Pangasinan? Saan po kayo sa Pangasinan ma'am? Ordaneta City ma'am. Walang tumama. Kala ko kasi sa Kalasyaw kayo, sa Dagupan, Ordaneta pala. Ayan. Opo. Ayan. Okay. Sige ma'am, matagal na po kayo nakikinig sa DZRH. Hello po. Nangyari kay ma'am. Ma'am Magdalena, matagal na kayo nakikinig sa DZRH. Ay, opo ma'am. Ay, opo naman. Ayan, simula po nung pinanganak ka, I'm sure. Ma'am Magdalena, eto na po ang ating question of the day para naman po maiuwi mo na ang GCash worth 500 pesos. Ready ka na, Ma'am Magdalena? Ready na po, madam. Ayun. Ako naman ako yung madam, ma'am. Bata pa ako. Tawag mo sa akin ay dapat Little Sister Karen. Ayan. Ading. Anyway, ito naman Magdalena. Ano po ang istasyon ng radyo ang kauna-unahan sa Pilipinas? Number 1 sa mga taga-Urdaneta City sa Pangasinan. At syempre, kaka-celebrate lang ng 87th anniversary ng July 15. Anong istasyon yan, Ma'am Magdalena? DZRH po, madam. Ayun, minadam na naman ako. Babawin ko ng 500 eh. Thank you. Opo, congratulations ma'am. Papadala na namin yan. Congratulations po kay Madam Magdalena Packing. Kala ko Pacquiao. Packing pala. Packing tape. Anyway, 6:30 na po ng gabi. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pag-antabay sa ating programang DZRH Balansyado. Magbabalik po tayo sa araw na po ng... Sige, Lunes. Sige, tingnan natin kung ano mangyayari. Kasi impeachment trial pa rin, special coverage. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy weekend. Antabay po bukas, magki-KKK po muna tayo. Meron po tayong season break sa Masaganang Pinas, alas 10:30 po ng umaga hanggang alas 11. So, magbabalik po for 2 episodes ang KKK, Kaalaman Kabuhayan with your favorite K every Saturday. Ako po yan, si Miss K, Miss Karen Oyong. And then after that, August 1 po, balik na naman po ang ating Masaganang Pinas. So, sana antabayanan nyo po bukas. Pag-uusapan po natin ang napakaganda pong tourism industry at tourism destinations sa ating bansa. Magkita-kita tayo bukas sa 10:30 po sa programang KKK. At syempre, sa araw po ng Lunes magbabalik ang DZRH Balansyado. Maraming salamat po. At syempre, susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Si Attorney Cheryl Adami Molina po ang inyong mga kasama at meron din po siyang kapartner. Meron po siyang special guest, si Miss Thea Pecho Corpus. Ang kanilang pag-uusawan, pwede bang magbenta ang balo ng ari-arian nila ng yumaong asawa? Aba, Attorney Miss Thea, magpaalam muna sila dun sa asawa. Ating oras, 6:32. Bye!